Ano-ano kaya ang mga posible nating makita sa paparating na chapter? Samahan niyo ako sa ating predictions para sa chapter 1140 ng One Piece. Pero bago yan, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. So, paano? Simulan na natin. Let's go! Napahinga tayo ng isang week ngayon pero madami tayong nasaksihan sa mga nagdaang chapter. Katulad na lang ng pagpapakilala sa mga miyembro ng God's Knight. Andyan si Gunko na may araw-araw fruit at syempre itong pag-reveal sa kapatid ni Shanks na si Pigerland Shamrock na leader ng God's Knight at may hawak sa isa sa pinakamalupit na espada sa One Piece na Cerberus. Napaka-brutal nga nitong dalawa na to dahil kinawawa nga nila itong si Loki. Isa din sa mga nakita natin na itong ancient mural ng Elbap na ang nilalaman nga ay ang mga nangyari noon sa Void Century at sa mga magaganap pa lang sa future. Masyado ngang maraming laman itong mural na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga malinaw sa atin kung para saan ba yung mga drawing na yan at ano talaga ang nangyari ng Void Century. Pero malamang na to na nasa umpisa na tayo ng mga pagre-reveal sa Void Century dahil si Robin nga ay kasama na ni Saul at binabasa na nga din ito yung Harley text at neto nga din ay pinakita na kung sino ang misteryosong tao na gumagala sa Elbap. Neto nga ay ang isa sa mga monster trio ng Roger Pirates, ang left hand of the Pirate King na si Scapper Gaban. Ang aangas nga ni Scapper dito kahit tumanda na siya at mukhang halimaw pa din pagdating sa lakas at sa laban at mukhang siya ang nagbabantay ngayon doon sa susi ni Loki na gustong makuha nila Luffy. Kaya hinamon nga ni Scapper si Luffy na kung gusto nito makuha ang susi ay talunin nga daw muna siya. Yan ang mga nangyari sa mga nagdaang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyari sa paparating na chapter? Alamin natin. Sa takbo ng kwento ngayon sa Elbap ay sunod-sunod nga ang mga pagre-reveal na nakita natin at iyan nga ay ang nais nating makita. Pero wag nating kalimutan na hindi lang sa Elbap ngayon ang may ganap. May mga nangyayari din sa ibang dako ng mundo na magiging parte sa mga laban na parating. Malamang na to na sa next chapter ay may konti tayong update sa mga nangyayari sa labas ng Elbap dahil marami ding issue ang nangyayari ngayon. Isa na dito ang paghahanda ng Marines dahil alam din nila ang mangyayaring malawakang gera at sakuna na syempre nalaman nila sa announcement ni Vegapunk sa Egghead at diba hinahunting din nila yung mga natirang Vegapunk dahil nga diba nakuha pa ng mga to yung buong Punk records at hindi malaman ng mga Marines kung nasa na yon dahil nga lumipad dito sa ere. Sana nga ay ipakita din kung ano na ang nangyari kay BB dahil diba wala pa tayo ulit balita dito at sana nga ito pumunta. Makulit pa naman yan si Big News Morgans. Hindi pa rin natin alam kung may gagawing misyon si BB o uuwi na lang siya sa Alabasta. Kung meron akong gusto talaga na makita ang update sa ibang dako ng mundo ay ito yung ginagawang misyon ng Revolutionary Army sa Red Line. Ano kaya ang nangyari? Dahil diba huling update natin doon ay itong sila Lapit at si Blackbeard ay may balak nga na labanan sila Dragon dahil hinaharang nga nito ang mga food supplies pataas ng Marijoa. Siguro sa ngayon ay baka gumalaw na sila Blackbeard dahil ang naisip ko dati dyan ay baka tulungan nga nito ang mga Celestial Dragon para nga magkaroon ng pagkain at pag nagkautang na loob na yung mga yon kay Teach ay pwedeng kilalanin na to bilang hari ng Hachinosu na pinakagustong makamit ni Teach. Mautak din talaga tong si Teach at kung gumagalaw na ngayon ang Blackbeard Pirates ay malamang labanan ang mangyayari dito sa pagitan nila Dragon at Teach na gusto din natin makita kasi matagal nang binabangga nila Teach yung Revolutionary Army. Baka nitong mga magdadaang chapter magkaroon na talaga ng tapatan sila Dragon at si Teach. Nakaka-excite yan. At ngayon nga balik na tayo sa Elbap dahil marami pa ring tanong ang nangyayari sa ancient mural ng Elbap na to. Ay posible nitong parating na chapter ay may konting scene sila Robin dito dahil si Robin lang ang isa sa tanging makakasagot sa mga tanong natin patungkol sa mural at sa Harley text dahil iba-ibang translation nga ang nilalaman ng Harley text at si Robin ay alam natin na maraming alam na lengguwahe to dahil laki to sa library. Sana nga ay maipaliwanag kung sino talaga si Joy Boy dahil ito talaga ang isa sa nais natin na makilala ngayon lalo na sa arc ng Elbap o kahit na si Nika lang na malamang naman ay may mga impormasyon para dito sa Sun God dahil sobrang daming ang libro sa AW Library at si Robin na ang bahala dyan. Saka nandun din naman si Saul. Pero wag tayong pakampante kahit na alam natin na nasa maayos na lugar ang mga bida natin. Wag natin kalimutan itong dalawa na to dahil itong sila Shamrock at si Gunko ay nangahunting nga ngayon at ang target nga ng mga to ay ang mga batang giant na sa ngayon nga ay nasa Walrus School kung nasan malapit ang AW Library. Nakakabahala lang dahil baka hindi lang ang mga batang giant ang kuhanin pati sila Robin kung mangyayari yan na isa na to sa mga magiging problema nila Luffy. Naisip ko na tong senaryo dati dahil sa bawat arc ng One Piece meron diyang mag-uumpisa ng problema. Kung hindi may mga makukuhang tao ay may mga mamamatay at nakakabahala kung ano ang mga susunod na mangyayari dahil itong sila Shamrock ay masyadong brutal
total, nakita naman natin yan kay Loki. Nagulpi nga to at di pa natin alam kung buhay pa ba yun. Pero di pa naman sure kung mangyayari ang pagpunta agad nila Shamrock sa mga batang giant. Pwede din kitain muna nila yung tinawagan nilang backup dahil siguro naisip ni Shamrock na baka mapalaban sila kapag nangyari na yung mission nila. Dahil nandun sila sa pinakapugad ng mga giant, malamang yan marami ang pipigil sa kanila dun. Kaya naisip niya na kailangan nila ng tulong. Posible din na makilala natin sa parating na chapter kung sino yung tinawagan nila Shamrock at baka panibagong God's Knight na naman ang ipakilala. Lipat muna tayo, syempre kay Luffy. Dahil inaabangan nga natin yung one-on-one nila Luffy at Scapper. Nakaka-excite to dahil first time nating makikita kung anong skills ang meron si Scapper. At bakit siya natawag na left hand of the Pirate King dahil hindi basta-basta yung titulo na ganun. Kasunod mo ba naman si Dark King Rayleigh na ang lakas-lakas ng Conqueror Saki? Dito na mapapakita ni Scapper yung kakayahan niya at malamang kaya hinamon ni Scapper si Luffy ay gusto din ito makita kung anong merong kakayahan si Luffy dahil tinalo nito si Kaido. Alam ni Scapper yon, ang lakas-lakas na nun. Tapos tinalo lang nitong si Luffy. Saka siguro gusto din makita ni Scapper kung anong itsura nung form ni Luffy na Gear 5 na malamang naman gagamitin ni Luffy dahil hindi uubra kay Scapper yung Gear 4. Si Rayleigh nga iniisi lang yung form na yon. Malamang si Scapper din, pero ang tanong, matatalo kaya ni Luffy si Scapper at ibibigay nito yung susi? Kasi maraming mangyayari na hindi natin sure kung maganda ba o hindi kapag nakawala si Loki. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko din makita na makawala si Loki dahil dito natin malalaman kung ano talaga ang balak ni Loki at ano yung kwento niya, bakit may trahedya na nangyari. Syempre pati yung devil fruit niya, ano yung hawak niyang devil fruit, nakaka-curious din, pero posibleng mythical Zoan to at dahil diba itong si Scapper at si Luffy ay maglalaban at malamang mas makikilala ni Scapper si Luffy at baka pagtapos ng laban ay may i-reveal si Scapper kay Luffy. Ano yon? Dahil marami nang nakapansin magmula nung na-reveal si Scapper na sa gilid ng mukha nitong si Scapper ay may marka nga doon at hugis ito ng isang apoy. Posibleng itong si Scapper i-reveal niya na siya ang man marked by flames at sabihin niya na nasa kanya yung huling road poneglyph na hinahanap din nila Luffy sa ngayon. At kung magkatotoo yung theory kay Scapper ay isa si Scapper sa napakahalagang tao ngayon sa mundo dahil bukod sa napakarami niyang alam doon sa huling isla na Laptail ay nasa kanya din yung huling road poneglyph. Baka nga nasa kanya din yung Oro Jackson ngayon na barko ng Roger Pirates. Siguro siya ang nangalaga na lang doon sa barko dahil para sa memory ni Roger. Kaya nakaka-excite kapag ni-reveal din talaga na si Scapper ang man marked by flame. At ito, dagdag ko lang sa mga exciting na aabangan natin ay posibleng sa mga oras na naglalaban sila Luffy at si Scapper ay may mga mangyaring kakaiba. Natandaan nyo ba yung sinabi kong backup na tinawagan nila Shamrock na posibleng isang miyembro ng God's Knight? Baka lumitaw to doon sa oras na naglalaban sila Luffy at si Scapper. Paano? Nakita natin 'di ba yung magic circle na nasa throne room at nandun pa din yon nung dumating sila Luffy sa castle. Malamang doon lalabas yung backup nila Shamrock at posibleng ang mangyari habang naglalaban nga sila Luffy at si Scapper ay mapunta sila doon sa throne room at bigla-bigla na lang lumabas doon yung kung sinong tinawagan ni Shamrock. At ito yung magiging dahilan para matigil yung laban nila Luffy at ni Scapper. At ang malupit na twist na pwedeng mangyari doon ay sa castle papunta o pabalik sila Shamrock at makita ni Luffy ang kamukha ni Shanks na si Shamrock. Malamang to magugulo yung utak ni Luffy pag nagkataong makita niya yung idol niya. Pero salbahe na version ni Shanks kasi malamang kilala ni Shamrock si Luffy dahil hawak nga nito yung Nika fruit. At dito mag-uumpisa ang laban sa pagitan nila Luffy, Scapper, laban kila Shamrock at sa mga kasama nitong God's Knight. Napakalupit pag nangyari yan. Matetesting talaga kung gaano kalakas si Scapper at paano manggulpi ulit itong Gear 5 ni Luffy. At nang makaramdam si Shamrock ng takot dahil Sun God Nika yung kakalabanin nila, malamang naman kakayanin sila ni Luffy kahit magtulong pa sila ni Gunko. Gorosei nga ang lakas-lakas na nun, kinakayang labanan ni Luffy. Mga God's Knight pa kayang mas mababa sa Gorosei. Ang saya makita nung malupitang laban na yan pag nagkataong mangyayari sa parating na chapter. Nakaka-excite. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!